Nang nakapila ka sa ospital para mag-donate ng mga itlog ng palaka, hindi mo inaasahan na makikita mo ang pinakamagandang babae sa paaralan na nagpa-ultrasound sa obstetrics and gynecology. At nang makita mo ang ultrasound report na nakasulat na siya ay buntis ng 8 linggo, ang pinakamagandang babae sa paaralan ay agad na nagpanik sa iyong kawalan. Naalala mo ang insidente 8 linggo na ang nakakaraan nang ikaw ay lasing, na nahulog mo ang pinakamagandang babae sa paaralan ng iyong talino. Pagkatapos ng insidente, wala siyang sinabi at umalis na nakasandal sa pader. Dahil dito, wala ka ng pagkakataon na maging responsable. Sa puntong ito, nakatayo ka sa kanyang harapan. Ngunit siya ay hindi man lang nakapansin sa iyong presensya. Nakita mo siyang pinipigilan ang kanyang mapulang labi at kumakabog ng tahimik. Paano siya nabuntis kagad sa isang pagkakataon? Pasensya na, pero ang batang ito ba ay akin? Tanong mo na may panginginig ang tinig. Si Lin Mingyaw ay nagulat sa una. Nang makita niya ang iyong mukha, ang kanyang emosyon ng pagkamabait ay agad na sumilong sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay paikot-ikot sa kanyang mga mata. Nakita mo ito at agad na nawalan ka ng composure. Huwag kang umiyak, kasi baka isipin ng iba na inaabuso kita. Talagang inaabuso mo ako. Siya ay umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang batang ito ay talagang sayo. Bakit ayaw mong managot? Ang salitang ito ay parang kidlat sa maaraw na panahon. Talagang naguluhan ka. Nang bumagsak ito sa iyong kaluluwa, bigla ka nang naging tatay. At habang si Lin Mingyaw ay patuloy na umiiyak ng tahimik, biglang may kakaibang boses na umuugit sa iyong isipan. Binabati ang host sa pagkakaroon ng Super Dad System. Ang bata sa harapan mo ay talagang gawa mo. At ito ay kambal pa. Bilang espesyal na gantimpala, may pondo na 200,000 yuan ang host para sa pagpapalaki ng anak. Kompletong kaalaman tungkol sa pagbubuntis. Nakakatanggap ka ng 100% na pagtaas sa kaalaman ng katawan, pakisuyong suriin. Nang matapos ang kakaibang boses, may tunog na ding mula sa telepono. Pumasok ang 100,000 yuan sa alipay. Kasabay nito, isang napakalaking dami ng kaalaman tungkol sa pagbubuntis ang dumagsa sa iyong isipan. Isang kamanghamanghang lakas ang pumuno sa iyong katawan. Totoong-totoo ito. Ngunit ikaw ay may pagdududa, nakakunot ang iyong noo. At nakita ni Lin Mingyaw na hindi ka nagsasalita ng matagal. Akala ko hindi mo tinatanggap. Humuhikbi siya sa usapan. Hindi mo ba pinaniniwalaan na ang bata ay sayo? Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magpadnat test. Ang kanyang hikbi ay nagdala sayo pabalik sa katotohanan. Agad kang kumuha ng tissue mula sa bulsa at inabot ito sa kanya bilang aliw. Huwag ka munang umiyak. Naniniwala akong dapat ay may pananagutan ka sa iyong mga aksyon. Tiyak na ako ay mananagot hanggang sa dulo. Sabi ng sistema, ito ay iyong mga kambal. Tiyak na ito ay pinaniniwalaan mo. Sa pagkakataong ito, tumingin ka kay Lin Mingyaw na napakaganda. Sinabi mo nang may damdamin. Mingyaw, ako ay mananagot. Nais mo bang isilang ang bata? Si Lin Mingyaw ay humigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Halatang naiilang siya. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang makinis na buhok. Tanong niya ng pabulong, paano ka magpapanggap ng pananagutan? Wala pa tayong natapos na pag-aaral. Walang trabaho. Wala tayong matatag na pinagkukunan ng kita. Asawa, huwag kang mag-alala. May naipon na akong sapat na bigas ngayon. Sa hinaharap, magtatrabaho akong mas mabuti para kumita. Bigyan ka at ang sanggol ng isang mainit na pamilya. Ang tono mo ay tiyak na tiyak. Takot na baka tumanggi siya. Nakita kang nagsalita ng napakarami ng walang tigil. Si Lin Mingyaw ay napahalakha. Ito ay sinabi mo, kaya't handa na akong ipanganak ang sanggol. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pumuwesto sa kanyang mukha ang isang ngiti. May matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Sa labas ay parang nalulungkot pero sa loob ay masaya. Sa totoo lang, matagal na siyang may lihim na pag-ibig sa'yo. Nahulog siya sa iyong kagandahan at kakayahan. Kung hindi siya halos unang uminom kasama ang mga kasamahan. Uminom at nahulog na lang sa'yo. Pagkatapos ay dinala mo si Lin Mingyaw para kumain ng tanghalian. Pagkatapos ng lahat, dinala mo siya sa ibaba ng dormitoryo. Salamat sa hirap mo ngayon. Bukas, dadalhin kita sa ospital para sa kumpletong pagsusuri. CJ, si Lin Mingyaw ay sweet na pumayag. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. At ikaw naman ay umaawit ng may saya habang bumabalik sa dormitoryo. Natapos na nang mabilis ang proyekto sa hapon. Dagdag pa ang 200,000 na ibinigay ng sistema dati. Ngayon ay mayroon ka ng mahigit 30,000 sa iyong munting alkansya. Kailangan kong maghanap ng oras upang umupa ng bahay sa labas. Nagdadalang tao si Mingyaw. Mahirap ang magstay sa dormitoryo. Ding! Nakita ng sistema na kailangan dalhin ng mayari ang sanggol para sa kumpletong pagsusuri. Para sa kaginhawaan sa paglalakbay. Gantimpala ng top spec na Xiaomi Supito Ultra na isang sasakyan. Nakatayo na ito sa parking lot ng C-Zone ng Universidad ng Dagat, pakisilip. Diyos ko! Narinig ang boses ng sistema. Hindi mo mapigilan ang pagbanggit ng mga masamang salita. Ang sistema ay talagang nakakatuwa. Kinabukasan, pagkatapos mong magising, may nadagdag na susi ng sasakyan sa mesa. Kinuha ang susi at agad na pumunta sa parking lot ng paaralan. Pagdating sa parking lot, isang purple na Xiaomi Su Ultimate. Agad itong sumigaw sa iyong paningin. Masayang umupo ka sa driver's seat. At nang makarating sa ilalim ng dormitoryo ni Lin Mingyaw, kumuha ka ng telepono. Nagising na ba si Mingyaw? Naghihintay ako sa ilalim ng iyong dormitoryo. Mamaya, pupunta tayo sa ospital para sa isang prenatal check-up. Sige, hintayin mo ako ng mga 15 minuto. Maghahanda ako saglit. Si Lin Mingyaw ay nakaramdam ng init sa puso. Ang pag-aalaga mo sa kanya at sa sanggol sa kanyang tiyan ay talagang mahalaga. Ito ay labis na ikinagalak niya. Hindi nagtagal. Si Lin Mingyaw ay mabilis na bumaba mula sa kanyang dormitoryo. Nang makita ito, agad kang lumapit at hinawakan si Mingyaw. Mag-ingat ka, baby, huwag kang madapa. Ang mga salitang ito ay nagpasimula ng pamumula sa kanyang mukha. Nakatingin ka sa kanya ng diretsyo. Ang ganda-ganda mo ngayon.
Si Lin Mingyao ay hindi makatingin sa iyo pagkatapos niyang marinig ito. Yumuko siya at mahina ang pagsabi. Yan napakamadaldal mo. Tara na, bilisan natin. Pagkatapos, niyakap mo si Lin Mingyao at binuksan ang pinto ng sasakyan. Malumanay mong sinabi, asawa, mangyaring sumakay. Sino naman ang asawa mo? Sa sandaling iyon, namula ang makinis at maganda niyang mukha na parang bulaklak ng melokoton. Nakakahiya siya ng sobra, halos di na kayanin. Kapag umupo ka na sa upuan ng driver, hindi nakatiis si Lin Meng na magtanong. Ang sasakyang ito ba ay bagong bili mo, Jiang Huan? Mingyao, dapat may lisensya ka, di ba? Tumango si Mingyao. Kaya't sa susunod, ikaw na ang magmamaneho ng sasakyan na ito. Para maging maginhawa sa iyong paglalakbay. Mabuti para sa iyo at sa sanggol. Hindi ako pamilyar sa pagmamaneho. Mas mabuti na ikaw na lang ang magmaneho. Dahan-dahang umiling si Lin Mingyao. Mayroon pa akong ibang mga sasakyan. Nakasaad na ito. Sa oras na yon, ituturo ko sa iyo. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Direktang nagpa siya. At pagdating sa ospital, sinamahan mo si Lin Mingyao sa buong proseso ng prenatal check-up. Agad lumabas ang ulat ng pagsusuri. Lahat ng pagunlad ng embryo ay normal. Nang kayo'y handa ng umalis, isang anino ang biglang sumulpot sa harapan niyo. Chije, anong ginagawa mo rito? Tinatanaw ni Zuquan kayong dalawa ng may pagkamausisa. Si Zuquan ay iyong kasama sa silid. Ngayong araw ay dumaan siya para sa check-up. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo ng ganito. Nang makita yon, agad mo siyang hinila sa gilid. Binaba ang boses at ipinaliwanag ang sitwasyon. At si Zuquan ay ngumiti ng maluwang. Pagkatapos ay kumaway siya kay Lin Mingyao na hindi kalayuan. Paalam, ate. Tapos bigla na lang siyang naglahong parang hangin. Kitang-kita ang pamumula sa mukha ni Lin Meng. Napansin mo siyang nakipag-chat sa kanya. Sa puntong ito, muling narinig ang tono ng sistema sa aking isipan. Nakita na ang host ay nagpaunang pagsusuri para sa unang pagkakataon. Gantimpala, isang unit sa King Building, Gold by No 16 na. Nakita na ibinigay ng host ang Xiaomi Suki kay Lin Mingyao. Gantimpala, isang unit ng may batch na 680. Nakatigil na ito sa parking lot ng Gold Buy. Nakakaloka, may tinatagong iniisip sa iyong isipan. Ang sistemang ito ay sobrang mahusay. Ang puso ko ay talagang tuwang-tuwa. Ang isang may batch na 680 ay nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong yuan. Ang isang unit sa Gold Buy ay mahigit 5 milyong yuan. Ang iyong net worth ay malapit ng umabot ng 0 milyong yuan. Basta tratuhin mo ng mabuti si Mingyao at ang bata. Magiging mabait ang sistema sa akin. Pag naisip mo yon, parang mas lumalim pa ang nararamdaman mo para kay Lin Mingyao. Pagkatapos ay inabot mo ang iyong kamay. Dahan-dahang pinisil mo ang kamay ni Mingyao. Ang kanyang mukha ay mahinahon na nakatingin sa kanya habang nagsasalita. Mingyao, alis na tayo. Nahulog sa gulat si Mingyao sa biglaang paghawak sa kamay. Naginit ang kanyang mukha. Kasabay nito, nagdulot din ito ng kaunting saya. O sige, alis na tayo. Pagkatapos, nagmaneho kayong dalawa pa uwi si Xiaomi Suki. Pero hindi ito Gold Sea University, kundi isang mamahaling subdivision malapit sa paaralan. Marangal na residente ng Jinwanfu. Maligayang pagdating sa bahay. Ang malinaw na elektronikong tunog ay gumising kay Mingyao. Pinitik niya ang kanyang mga mata. Nakita ang matataas na gusali sa harapan. Hindi nakapagpigil na magtanong, nasaan tayo? Bumaling ka at mahinahong ipinaliwanag. Hindi ito paaralan. Nasa Jinwanfu tayo. Ibig sabihin, ito ang magiging tahanan natin. Tahanan ang hinaharap. Bumili ka pa ba ng bahay? Bahagyang nakabuka ang bibig ni Lin Mingyao. Punong-puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Nagdadalang tao ka. Hindi pwede na laging nakatira sa dorm. Bumili ng bahay para mas madali akong makapagalaga sa inyo. Pinisil ni Lin Mingyao ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Siguradong nagastos ka ng maraming pera dyan. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Pinisil ni Lin Mingyao ang kanyang mga labi. Siyempre, hindi mo maaring sabihin na ito ay ibinigay ng sistema. Kaya't nagimbento ka ng isang dahilan para makaiwas. Kaya't maghanap tayo ng oras na lumipat dito. Ayos na ito para sa magkasamang pamumuhay. Agad na namula ang mukha ni Lin Mingyao. Masyado bang mabilis ito? Mabilis na nagdaan ang maraming naiisip sa kanyang isipan. Baka lumabas ang tunay na pagkatao ni Jiang sa sitwasyong ito. Sa oras na yon, parang inosenteng kuneho na ako. Kahit anong gawin, hindi ako makakatakas. Pero may katotohanan ang sinabi ni Jianche. Nakita mo si Lin Mingyao na labis na nag-aalala pa rin. Ang kanyang cute na anyo. Di ko napigilang abutin at marahang kurutin ang maputi at malambot niyang pisngi. Ano bang iniisip ng asawa ko na sobrang nabighani? Sino ang asawa mo? Hindi pa naman okay. Habang ang maliit na mukha ni Lin Mingyao ay biglang namula. Kinuha ang isang kamay at mahigpit na pinisil ang malambot na laman sa iyong bewang. Masakit, asawa, dahan-dahan lang. Tumatawag ka pa. Patuloy na pinapalakas ni Lin Mingyao ang kanyang pagkakasugat. Agad kang humingi ng awa. Nagkamali ako, asawa, hindi na ako mangahas ulit sa susunod. Tara, umakyat tayo at tingnan ang bahay. Bahagyang umusog ang bibig ni Lin Mingyao. Dito siya huminto. Pero palagi siyang nakakaramdam na may hindi tama. Di nagtagal, narating ninyo ang tuktok. Ito ay isang malaking flat na may sukat na 200 square meters. Ang estilo ng dekorasyon ay moderno at simple. 5 silid at 2 salas na may kumpletong kasangkapan. Lumakad si Mingyao patungo sa maluwang na balcony. Ang tanawin ng ilog ay puno ng mga huling sinag ng araw. Ang hangin ng Hunyo ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha. Ang buong tanawin ay puno ng init at romansa. Nakita ito, hindi mo na kayang pigilin ang sarili. Lumapit ka at dahan-dahang yakap siya. Si Lin Mingyao ay nagulat sa una, ngunit hindi siya lumaban. Sa halip, ang kanyang napakadesenteng mukha ay muling namula habang mahinahong nagtatanong. Ang bahay ay sigurado akong kumain ng maraming bigas, di ba? Mahigit 500. Pinagsasaluhan mo ang bango ng dalaga.
Si Lin Mingyao naman ay dahan-dahang inilubog ang kanyang ulo sa iyong dibdib. Asawa, salamat sa iyong pagnanais na ipanganak ang sanggol. Ikaw ang nagbigay sa akin ng isang tahanan. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ang tahanang ito. Sa lalim ng damdamin, tumingin ka kay Lin Mingyao na may malabo ang mga mata at dahan-dahang ibinaba ang iyong ulo. Dahan-dahan kang lumapit sa kanyang malambot na bibig. Si Lin Mingyao ay natataranta sa isang iglap. Sa loob parang may mga usa na nagugulo. Mahigpit na nakapikit, nagpapadala sa iyo. Nang ikaw ay handa na sa masarap na pagkain. Biglang may tumunog na cellphone na nagabala sa kanilang dalawa. Agad na nagbalik sa katinuan si Lin Mingyao. Dahan-dahan kanyang itinulak at nagmadaling nagsalita. Kukuha lang ako ng tawag. Nang makita na tawag ito mula sa kanyang ina, inayos ni Lin Mingyao ang kanyang pakiramdam at tumulong na ikonekta ang tawag. Hala, Yaw, ano ang ginagawa mo? Ah, mama, wala akong ginagawa. Nagpaliwanag si Lin Mingyao na may halong pag-aalala. May nangaapi ba sa'yo? Dahil malapit ka sa kanya. Kaya't malinaw ang kanilang pag-uusap. Nakita ang kinakabahang ekspresyon ni Lin Mingyao. Hindi mo napigilan ang pagtawa. Napatingin sa iyo ng masama si Lin Mingyao. Agad niyang itinaas ang kamay at muling umikot sa iyong baywang. Narinig ni Inalin na may pabulong na boses ng lalaki sa tabi ng kanyang anak. Agad niyang nahulaan ang sitwasyon. Pagkatapos ay nakangiting nagtanong, si Yaw ba ay may boyfriend na? Si Lin Mingyao ay namumula at nag-aalangan na umuo. Ayos lang, dapat na sigurong magka-boyfriend sa kolehiyo. Anong klaseng tao siya? Kung may oras ka sa susunod na linggo, dalhin mo siya dito. Para makita ng nanay mo ng mabuti. Sige, ganoon na lang. Hindi na ako makikialam sa inyo, anak. Kakakabit lang ni Inang Lin ang telepono. Si Lin Mingyao ay tumingin sa iyo ng may galit na mga mata. Kasalanan mo, nahuli ka ng nanay ko. Pero ikaw ay ngumiti ng may kapal ng mukha. Handa na akong mamatay kung masaktan. So, sasama ka sa akin sa susunod na linggo. Si Lin Mingyao ay mahigpit na nagkakapit ang mga kamay. Siyempre, pupunta ako. Kinuha ang mahal na anak ng iba. Siyempre, dapat akong personal na bumisita. Magalang mong pinagmamasdan siya. Maghanda na tayong lumipat bukas. Si Lin Mingyao ay nagpakita ng matamis na ngiti. Pagkatapos, nagayos kayong dalawa na magtanghalian. Pagkapasok sa parking lot, hinawakan mo si Lin Mingyao pero hindi ka lumapit kay Suki. Siya ay puno ng pagdududa. Makikita mong kinukuha mo ang susi ng sasakyan. Inunlock mo ang isang may batch na 680. Nag-start ang sasakyan at ang dalawang ilaw nito ay nag-project ng natatanging sinad. Parang bumabagsak na mga bituin, napakasikat. Ang may batch na ito ay sayo pala. Si Lin Mingyao ay bahagyang napabuka ang kanyang bibig. Purong malaki at bilog na almond na mga mata ay kumikindat. Tumango ka bilang sagot. Pagkatapos, hinawakan mo ang kanyang maliit na kamay at naglakad ka papunta sa tabi ng driver. Pagkatapos maayos siyang mailagay, umupo ka sa upuan ng driver. Nag-start ka ng sasakyan at nagmaneho papuntang mall. Dahil mahilig si Lin Mingyao kumain ng isda. Kaya magkahawak kamay kayong dalawa na pumasok sa isang restoran ng inihaw na isda sa mall. Babalik ulit pagkatapos magtanghalian. Si Lin Mingyao ay halos natutulog na. Nagmaneho ka para ihatid siya pabalik sa dormitoryo ng paaralan. Bumalik ka rin sa maliit na tahanan na tinitirhan mo sa loob ng mahigit 3 taon. Nandito na ang tatay ng mga bata. Sinipa ang malaking pinto. Sumigaw na masaya. At ikaw ay kakapasok pa lang. Nakita mong ang lahat ay nakatitig sa iyo ng matalim. Siya ang kumuha sa school beauty. Nagkunwari si Zukuan na galit at itinuturo ka. Agad mong naintindihan. Akala mo, ito pala ay sinabi ni Zukuan na may malaking bibig. Upang mapanatili ang katahimikan ng mga tatay mo. Nagpasya kang imbitahan sila na kumain at mag-internet. Agad mong dinala ang mga tatay mo sa ibaba ng dormitoryo. Pinaabot mo silang maghintay sa lugar ng kaunti. May pag-aalinlangan pa sila. Ano ang pinagdaraanan mo sa labas? Pagkalipas ng ilang minuto, isang mahahabang may batch ang dumarating ng dahan-dahan. Binaba ang bintana ng kotse. Ipinakita ang iyong gwapo mukha. Sakay na sa kotse. Grabe, ikaw talaga ang tatay ko. Kailan ka pa bumili ng sasakyan na yon? Dalhin mo ang mga anak na lalaki. Nagimbento ka ng dahilan. Sinabi mong para sa pangangalaga ng prinsesa ng paaralan. Binigyan talaga ito ng pamilya. Ang lahat ay tila nagulat. Hindi na sila nagbigay ng boses. Kinabukasan ng maaga. Nagmaneho ka papunta sa bahay babae ng dahan-dahan. May kasunduan kayo ni Lin Mingyao na lilipat sa Jinwanfu ngayon. Nang malapit na sa gusali ng dormitoryo, nakita mo mula sa malayo ang isang pamilyar na anyo. Ngayon, nakasuot si Lin Mingyao ng solidong shirt na may palda ng maong. Mukhang maganda siya. Talaga namang kahit ano ang isuot ng asawa ko, ang ganda niya. Sa isip mo, bumabati ka. Ngunit nagtataka ka. Bakit may isa pang babae sa tabi? Nakita mong ang matalas na tingin ng babae ay nagpakita ng kaunting puot. Kaya't binuksan mo ang pinto ng kotse. Pagkatapos, binuksan mo ang kaso. Mabilis kang lumapit kay Lin Mingyao. Dahan-dahan mong hinawakan ang kanyang munting kamay. At may mahinhing ngiti kang sinabi. Sinasabi na hintayin ako bago ka tawagin pababa. Matagal ka bang naghihintay? Medyo namumula ang mukha ni Lin Mingyao. Wala, kakababa lang din namin. Tama, ito ang roommate ko na si Liu Yuxin. Gusto niyang sumama. Sa nakita mo, agad mong naunawaan ang sitwasyon. Hindi ba't ito ay isang paraan para subukan ng best friend ang sarili? Nais mo sanang magbatsian ng maganda sa kanya. Ngunit ang mga tanong niya ay may pagkamagalit. Ikaw ang kumuha kay Yaw ko. Ang iyong mga mata ay matatag. Si Yaw ay sa akin na mula ngayon. Magandang isipin. Kung gusto mong makuha si Yaw, kailangan mong dumaan sa akin. Nang marinig ni Liu Yu, hinawakan niya si Yaw. At naglakad sila patungong sasakyan na may mga bagahe. Walang magawa, hinawakan mo ang kamay ni Lin Mingyao at sumunod sa likuran. Dahil ang iba ang nauna sa sitwasyon. Hayaan na ang katotohanan ang humatol. Hindi nagtagal, nakarating kayo sa Jinjufu. Pagkatapos ipark ang sasakyan, inilipat ang lahat ng bagahe sa loob ng bahay. Nang sandaling iyon, may bagong abiso ang sistema.
Natuklasan na ang host ay isang sanggol na lumipat sa kauna-unahang pagkakataon. Narito ang gantimpalang kumpletong kasanayan sa pagluluto ng 5 bituin, pakisagap ito. Agad na pumapasok sa iyong isipan ang iba't ibang kaalaman sa pagluluto mula sa buong mundo. Isang agos ang dumating sa iyong utak. Ngayon, ikaw ay isang all-around na 5 bituin na chef. Talagang tamang-tama ang pagdating ng kasanayan sa 5 bituin na pagluluto na ito. Malapit na ring magtanghalian. Ipapakita ko ang aking kakayahan sa tanghalian. Tumingin ka ng maayos kay Lin Chengyao na puno ng pagkabahala. Asawa, anong gusto mong kainin sa tanghalian? Bibili ako ng ilang gulay. Kahit ano, gusto ko ang lahat ng ginagawa mo. Narinig kong gusto mong magluto para sa kanya. Sa mukha ni Lin Mingyao ay lumitaw ang isang ngiti. Si Liu Yu ay tahimik na tumingin kay Lin Meng. Agad niyang sinabi, gusto ko ng sweet and sour ribs at boiled meat slices. Patatas na niluto ng mabuti na may beef brisket at stewed fish. Talagang madaling sabihin. Ngunit para sa iyo na ngayon ay may 5 bituin na kasanayan sa pagluluto. Hindi ito ganoon kahalaga. Nang ikaw ay handang buksan ang pinto, bigla isang maliit na anyo ang pumasok sa iyong mga bisig. Sinamahan ng banayad na amoy. Nakita si Lin Mingyao na nakatutok ang ulo. Mahigpit na niyayakap ka at sinabi, asawa, bumalik ka na agad. Sige, dahan-dahang binitiwan ni Lin Mingyao ang kanyang mga kamay. Punong-puno ng pamumula ang kanyang mukha habang tumatakbo pabalik sa kwarto. Iniwan si Liu Yuxin na nakatayo sa lugar, kumakain ng dog food. At sa takdang oras na iniwan mo, para bang may napansin si Liu Yuxin, ang panunukso kay Lin Mingyao ay nagiging mas mabagsik. Sa wakas, nahuli ni Si ang katotohanan. Nang malaman na si Lin Mingyao ay buntis na, ang kanyang buong pagkatao ay bumagsak. Ang kilalang dalaga sa paaralan, kahit na hindi pa nakakausap ng boyfriend, ay nakakabigla na siya ay nagbuntis na. Matagal na ang lumipas. Ikaw ay bumalik na may dalang malalaking bag at iba pang mga bagay. Pagpasok mo sa pinto, mabilis na lumapit si Lin Mingyao sa harap mo. Inabot niya ang kamay para kunin ang bag. Ako na ang bahala, huwag nang magabala ang asawa. Pagkatapos, dahan-dahan mong pinisil ang pisngi ni Lin Mingyao. Ano ang nakita ninyong dalawa kanina? Bakit ang pulang-pula ng iyong pisngi? Si Lin Mingyao ay bahagyang pumikit ang labi. Sa kanyang mukha ay may pagkamasungit. Hindi ko nga sasabihin sa iyo, wala kang magagawa sa kanya. Kaya't pumasok ka sa kusina upang magluto. Sa hindi nagtagal, puno ang mesa ng masarap at magandang mga putahe. Sinubukan ni Liu Yuxin ang isang piraso ng beef brisket at nagulat. Wow, ang sarap naman ito. Para kang isang 5-star chef. Yaw, talagang masaya ang mga susunod mong araw. Araw-araw may chef sa iyong paligid. Hindi inasahan ni Lin Mingyao na ganito kasarap ang iyong nilutong pagkain. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Nang mga sandaling iyon, muling umingay ang tunog ng sistema. Binabati ang mayari sa matagumpay na paghahanda para sa kanyang asawa at anak. Natapos nila ang isang masarap na pagkain. Ganti, 3 milyong yuan. Muli kang napasigaw ng si Diyos ko. Napakagaling pa rin ng sistemang ito. Direkta na 3 milyong gantimpala. Matapos kumain ng tanghalian. Sa wakas ay nakapasa ka sa pagsusuri ni Liu Yuting. Pagkatapos ay sinamahan mo siya pabalik sa paaralan. Si Lu Caixin ay nakarinig mula kay Liu Yuxin tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Lin Mingyao. Natagpuan na ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong bata pa siya. Ngayon, hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Siya na lang ang kasama ng kanyang ina. Kaya't siya ay napakahalaga para sa kanyang ina. Nagtakda ka ng matibay na desisyon sa iyong isipan. Dapat mong alagaan si Dan gamit ang iyong sariling kakayahan. Dapat mong ibigay ang iyong makakaya upang alagaan si Bayaw. Hindi mo siya hahayaan na magdusa kahit kaunti. Ligtas na naihatid si Liu Yuting sa paaralan. Agad kang bumalik sa Jinwanfu. Nang pumasok, natagpuan si Lin Mingyao na natutulog sa sopa. Sa puntong ito, nakasuot na si Lin Mingyao ng puting nightgown. Ipinapakita ang kanyang kaakit-akit na mahahabang binti. Labis na nakakaakit sa puso at kaluluwa. Pagkatapos, maingat kang lumapit sa sopa para kunin ang iyong sapatos. Maingat mong tiningnan ang magandang sirena na natutulog. Naalala ang malupit na pagkabata ni Lin Mingyao. Ang mga karanasan at sakit ng mag-ina. Ang puso mo ay tila sumakit. Mangarap na magiging mabuting asawa si Mingyao. Para bang may nararamdaman si Lin Mingyao. Naglabas ng mahihinang bulong. Dahan-dahan mo siyang niyakap. Dahan-dahan kang naglakad patungo sa pangunahing silid-tulugan. Nang magising si Lin Mingyao, mga 5:00 na ng hapon. Ang mga babaeng buntis ay talagang mahilig matulog. Tumingin ka sa paligid ngunit hindi nakita ang iyong anyo. Pagkatapos ay tahimik kang pumasok sa iyong silid. Natagpuan kang nagtatrabaho sa harap ng computer. Bigla kang sumilip mula sa likuran. Naalarma ka. Pagkatapos, inabot ni Lin Mingyao ang kanyang mga kamay at nagmamalambing. Asawa, yakap. Pagkarinig nito, dahan-dahan mong niyayakap si Lin Mingyao. Siya ay naglalabas ng isang natatanging samyo. Hindi matapang pero tumatagal. Para bang may katahimikan sa hangin. Hindi mo namamalayan. Ipinikit mo na ang iyong mga mata. Dahan-dahan mong inilapit ang iyong mga labi sa isang matamis at malambot na bahagi. Pagkatapos ay sinipsip mo ito ng malalim. Aba, nakakaasar, asawa. Medyo tumatanggi si Lin Mingyao. Pero mahigpit kanyang pinigilan. Wala nang pagpipilian kundi tanggapin at tamasahin ang matamis na sandali. Matapos ang isang hapon ng matamis na pagyakap, napagpasyahan ni Wang Kai na isama si Lin Mingyao. Pumunta upang bumili ng mga kinakailangang bagay para sa hinaharap. Pumasok sa mall. Hinila mo si Lin Mingyao at patuloy na naglakad pasulong. Dumating kami sa isang tindahan ng damit para sa mga buntis. Naguluhan si Lin Mingyao. Hindi niya maintindihan kung bakit kami nandito. Nang marinig iyon, agad kang nagbiro. Hindi ba takot ka na wala ng lugar ang iyong malaking tiyan sa hinaharap? Napansin na ang iyong tingin ay matakaw. Habang nakatitig ka sa kanyang dibdib. Dito lang napagtanto ni Lin Mingyao. Agad na naging mapula ang kanyang mukha. Pagkatapos, pinagdaplot niya ang iyong tiyan. Masakit, mahal. Hindi ba takot ako na maapektuhan ang kalidad ng gatas sa hinaharap?
Sa panahon ng pagbubuntis, ang dibdib ay magsisimulang lumaki. Yenan, ang dila mo'y parang walang bait. Lalong naging mapula ang mukha ni Lin Mingyao. Kahit na tama ang iyong mga kaalaman tungkol sa pagbubuntis. Pero kapag galing sa'yo, parang iba na ang lasa. Nagulat siyang kumindat. Paano mo nalalaman ang mga ito? Kahit na nakahawak ang kamay sa iyong baywang. Ngunit siya sa kanyang puso ay masaya. Nang marinig ito, ngumiti ka. Asawa, para sa iyo at sa mga sanggol. Ako ay nag-aral ng mabuti. Kailangan mo akong gantimpalaan ng maayos. Masayang pinikit-pikit ang mata at marahang nagsalita. Ibinaba mo ang iyong ulo. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Anong usapan ng sobrang maingat? Kasabay nito, yumuko ka. At siya ay marahang tumayo sa kanyang mga daliri. Di ba? Naiwan ang isang marka sa iyong pisngi. Nang madama ang biglang init, nais mo sanang bumawi. Ngunit si Lin Mingyao ay mabilis na umalis ng distansya. Ang mga binti ay mabilis na tumakbo patungo sa tindahan. Ngunit hindi pa rin natatapos. Isang banayad na ngiti ang lumitaw sa iyong mukha. Nag-iisip na ng matamis na buhay pagkatapos ipanganak ang mga bata. Pumili si Lin Mingyao ng ilang maternity damit at pumasok sa fitting room upang subukan. At tumingin ka sa kabila na may isang tindahan ng alahas. Tinatansya mo ang oras at mabilis na pumasok. Pagkapasok mo pa lang, may isang magandang empleyado ang lumapit. Hindi ka pa nakakapaghintay na batiin ka. Direkta kang nagtanong, kumusta, may mairekomenda ka bang mga singsing na diamante? Nagulat ang empleyado sa una. Nang makita niyang para kang estudyante sa kolehiyo. Kaya't nagrekomenda siya ng medyo mas mababang antas ng singsing na diamante. Umiti ka ng banayad. Nakakita ka ng mas mataas na antas. Ang budget ay mga 500,000. May mga katulong na sistema mula sa tatay. Natural lang na pumili ka ng mga dekalidad. At ang singsing na ito ay talagang para sa asawa mo. Siguradong magkakaroon ka pa ng mas marami pang gantimpala mula sa sistema. Pero ang empleyado na hindi alam ay may mukha ng pagkabigla. 50,775. Ang sarili niyang buwan ng sahod ay ilang libong piso lamang. Talagang mas marami ang mayaman kaysa sa iba. Agad na sa rekomendasyon ng empleyado. Pumili ka ng isang magandang hitsura na singsing na diamante. Eksaktong 500,000. Pagkatapos bayaran, agad kang bumalik sa tindahan ng damit para sa mga buntis. Nagkunwaring walang nangyari. Sa pagkakataong ito, si Lin Mingyao ay lumabas mula sa fitting room. Umiikot siya sa kanyang kinaroroonan. Ganito ba kaganda si Jenche? Nang marinig ito, nag-isip ka sa iyong sarili. Hindi ba ito isang madaling tanong? Pagkatapos, naghatid siya ng papuri na may ngiti. Maganda, kahit anong isuot ng asawa, maganda pa rin. Iyan parang hindi sinabi. Si Lin Mingyao ay tila walang masabi. Pero sa kalooban, masaya siya. Matapos niyang pagmasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Kung kaya't, nagpa siya siyang bilhin ito. Matapos bumili ng damit, pareho kayong nagmaneho pabalik sa Jinwan Mansion. Pagbalik sa bahay, 10:00 na ng gabi. Si Lin Mingyao ay sobrang pagod na. Habang bumubuka ang bibig sa pagyaon, sinabi niya, kaya't babalik na ako sa kwarto upang maligo at matulog. Magandang gabi. Nang makita ito, medyo hindi ka nasiyahan. Bahagyang nag-lean forward. Tanong niya na napakamahinahon. Meron bang halik sa magandang gabi, asawa? Wala na. Kanina pa tayo naghalikan. Si Lin Mingyao ay biglang namula ang mukha. Pagkatapos, mabilis siyang lumingon at naglakad pabalik sa silid. Bukas ay darating na. Pag-usapan na lang natin ang bukas ng bukas. Bumalik siya sa silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Kasabay ng tunog ng pagsasara ng pinto. Ang tunog ng sistema ay narinig din sa tamang oras. Binabati ang mayari ng sistema sa matagumpay na pag-aalaga kay Lin Mingyao sa pagbili ng mga damit na pambuntis. Gantimpala, isang marangyang tindahan sa Jinwan Square. Dito, sanay ka na. Wala na ang dati mong mama. Pero sa puso, may konting paggalaw pa rin. Ang marangyang tindahan sa Jinwan Square ay hindi bababa sa 8 milyong halaga. Pagkatapos, sa loob ng 2 araw, hindi kayo pumunta sa paaralan. Patuloy silang namumuhay ng walang hiya sa kanilang matamis na buhay magkasama. Si Lin Mingyao ay mahinahon na nakahiga sa isang lazy chair. Habang pinapanood ang kumikislap na tubig ng ilog. Habang tinatanggap ang iyong mga alok. Sa gabing iyon, biglang humagupit ang malakas na hangin sa labas, may kidlat at kulob. Isang napakalakas na kidlat ang dumaan sa kalangitan. Si Lin Mingyao na mahimbing ang tulog ay nagising sa isang malakas na kulob. Nangatog at nakayuko ang katawan. Natakot at namutla. Si Lin Mingyao ay takot sa kulob mula pagkabata. Ngayon, dagdag pa ang kanyang pagbubuntis. Ang pakiramdam ng takot ay labis na pinalalaki. Samantalang sa kabilang dako, ikaw ay naghahanda ng matulog. Biglang tumunog ang telepono na parang ding-ding-ding. Sino kaya ang nagpadala ng mensahe sa gitna ng gabi? Ayaw mo sanang buksan ang telepono pero pinilit mong tignan. At ang resulta ay ang magandang tunog ng mensahe mula kay Lin Mingyao. Jenche, pwede ka bang pumunta sandali? Matapos magpadala ng mensahe si Lin Mingyao, patuloy siyang nakayuko. Dati, kaya kong lampasan ito sa ngiti. Ngunit iba ang araw na ito. Sa pagkakaroon ng asawa, mas madali na akong umalis. Pag nakita ang mensaheng ito, agad kang naging excited. Ang dating antok ay nawala. At pagkatapos ay mabilis kang tumakbo sa harap ng bahay ni Lin Mingyao. Nagbigay ng senyas at bahagyang kumatok bago pumasok sa pinto. Asawa, pumasok na ako. Narinig ko ang boses mo. Agad na tumalon si Lin Mingyao mula sa kama. Pumasok siya sa iyong mga bisig. Mahigpit siyang yumakap sa iyong leg. Nang makita yon, dahan-dahan mong hinaplos ang buhok ni Lin Mingyao. Pasensya na, hindi ko alam na natatakot ka sa kulob. Tinitingnan ang bahagyang nanginginig na si Lin Mingyao sa iyong mga bisig. Medyo nasaktan ka. Kasabay nito, medyo naguguluhan ka. Muling nagsalita si Lin Mingyao. Kaya matutulog tayong magkasama. Pagkatapos ng kanyang sinabi, lumitaw ang bahagyang pamumula sa kanyang mukha. May ganitong magandang pagkakataon. Kaya't wala kang pag-aalinlangan at niyakap si Lin Mingyao pabalik sa kama. Nahiga ka rin agad. Pagkatapos, dahan-dahan mong niyakap si Lin Mingyao sa iyong mga bisig.
mahigpit kayong magsanib, upang magkaroon siya ng sapat na pakiramdam ng seguridad. Ngunit kasunod nito, patuloy na tumataas ang temperatura ng kanyang mukha. Nahiya si Lin Mingyao. Nakatingin sa buong mukha na namumula si Lin Mingyao. Pinasaring mo, hindi ito ang unang pagkakataon na niyayakap kita habang natutulog. Bakit ka ganito kahiyang-hiyang? Naramdaman ni Lin Mingyao na lalo siyang nahihiya. Diretsong itinakip ang ulo sa ilalim ng kumot. Hindi ba noong nakaraang pagkakataon ay nung siya ay buntis? Ang masamang tao na si Jiang Che ay may lakas ng loob na manguyam sa akin ngayon. Habang iniisip ito ni Lin Mingyao, lalo siyang nagagalit. Kinuha ang kanyang magandang kamay at hinawakan ang iyong baywang. Pero nasaktan ang kanyang kamay sa iyong matigas na ebis. Nakatingin sa mata ni Lin Mingyao na puno ng sama ng loob. Sa susunod na segundo, muling umiyak. Agad kang humingi ng tawad. Agad kang humingi ng tawad. Sige na, asawa ko, nagkamali ako, hindi na kita bibiruin. Gusto ko lang sanang pahupain ang iyong takot. Sobra na ang iyong pagyak ngayong araw. Kung iyak ka pa, hindi ito maganda para sa baby. Pagkatapos ay mahigpit mong yakap si Lin Mingyao ng may lambing. Gusto niyang lumaban ngunit hindi siya makakayanan ang iyong lakas. Kailangan niyang bumulong ng mahinahon. Si Jiang Huan ay nagalit kay Jiang Che. Sa paulit-ulit na pagbubulong, agad na natulog si Lin Yao. Pero ikaw ay hindi gaanong komportable. Tumingala at tiningnan ang puting kuneho sa kanyang mga bisig. Nang malapit nang magkaroon ng reaksyong pisyolohikal, agad mong inalis ang iyong tingin. Si Lin Mingyao ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang maliit na bibig ng bata ay patuloy na naglalabas ng banayad na samyo. Isang mahahabang hita pa ang nakapatong. Walang pag-aalinlangan na nakapatong sayo. Ganito siya tinukso ng nakakaakit na kuneho buong gabi. Labis na pagdurusa. Natulog siya hanggang sa kalahating gabi. Kinabukasan ng umaga, ang tunog ng telepono ay narinig sa tabi ng tenga ni Lin Mingyao. Sa kanyang pagkalito, kinuha niya ang telepono at pinindot ang sagot na buton. Ang boses ni Lin Mingyao ay malambing. Sa kabilang dulo ng telepono, nagpakita ng gulat ang mukha ng ina ni Jiang. Diretsong na-save. Anong nangyayari? Tumawag sa anak. Mula sa kabilang dulo ng telepono ay narinig ang boses ng babae. Sino ka? Nasaan ang anak kong si Jiang Che? Agad na tinanong ng ina ni Jiang. Si Jiang Che ay natutulog sa tabi ko. Pagkatapos sabihin ito, itinapon ni Lin Mingyao ang cellphone sa iyong tainga. At pagkatapos ay patuloy na niyayakap ka habang mahimbing na natutulog. At dahil sa pagkapagod mula sa pag-aabala ni Lin Mingyao kahapon, sa pagkakataong ito ay natutulog na parang baboy. Tuluyang hindi marinig ang mga tunog mula sa labas. Nang magising ka, tanghali na. Dahan-dahan mong binuksan ang iyong mga mata. Dumating na sa wakas. Niyayakap mo ng mahigpit sa iyong bisig si Lin. Ang malaolyo at maliit na labi ni Mingyao. Talagang gusto kong mag-steal ng halik. Habang pinagmamasdan, lalong nahuhumaling. Habang nag-aalangan ka na handang halikan. Nang malapit na sa ilang sentimetro, dahan-dahang binuksan ni Lin Mingyao ang kanyang mga mata. Nakita niyang dumikit ang iyong mga labi. Agad siyang nakabawi ng kanyang isipan. Mahinang tumawag ng boses. Anong gusto mong gawin? Sinabi mo na may pag-aalinlangan sa iyong mukha. Gusto ko lang talagang masilayan ang iyong kagandahan mula sa malapit. Tumingin si Lin Mingyao sa iyong bastos na mga mata. Muli siyang tumingin sa kanyang kwelyo. Agad na namula ang kanyang munting mukha. Malanding manyakis. Agad niyang inilayo ang kanyang sarili. Isiniksik ang kanyang ulo sa ilalim ng kumot. Nahihiya at hindi makalabas. At ikaw ay may masamang ngiti. Ang asawa ay karaniwang may mabait na ugali. Gusto ko talagang gumawa ng masama ngayon. Habang iniisip mo ang masasamang eksena, narinig ang tunog ng telepono. Muling tumawag si Inang Jiang. At hindi ka na nagisip pa at pinindot ang sagot na buton. Hello, ma, anong kailangan mo na tumawag ng maaga? Bobo, nasaan ka na? Tumingin ka sa makinis na si Lin Mingyao sa iyong mga bisig habang nagtatangkang tumanggi. Nandito ako sa dorm. Nang marinig iyon, nagtanong si Ina Jiang ng may inis. Sa dorm? Bakit may isang babae na sumagot sa tawag ko kanina? Hindi ka naman ang hihimasok sa dorm ng mga babae, di ba? Mayroon kang nakakalito na mukha. Agad na binuksan mo ang historial ng tawag. Nakakita ka ng ilang tawag mula sa iyong ina. Ang unang tawag ay nakakonekta. Tumingin sa telepono at pagkatapos ay sa natutulog na si Lin Mingyao. Bumababa ang iyong boses. Ipapaalam sa iyo ng nanay mo mamaya. Pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Sa kabilang panig, nakita ni Ina Jiang na pinatay ng kanyang anak ang tawag. Galit na galit siya. Ang bobo mong anak na ito. May lakas ng loob pang ibaba ang tawag ko. Inis na inis ako. Iniwasiwas ang kanyang ulo at tumingin kay Ginoong Jiang na naglalaro ng telepono sa malapit. Pagkatapos ay nagutos siya. Baolin, wala kang ginagawa kaya maghugas ka ng mga gulay. Sa panig na ito, matapos mong ibaba ang tawag. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Matapos marinig ang tawag, parang hindi maganda ang pakiramdam. Agad niyang tinawagan muli ang kanyang mom. Hindi pa nakakapagsalita si Mommy Jiang. Ikaw na ang unang nagsalita. Mommy, maghanda ka na sa isip mo. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari. Sige, sabihin mo na. Narinig ko ng malinaw. Na-imagine na ni Mommy Jiang ang nangyari noong gabi sa foot spa. Wala namang masyado si Mommy. Kasi magiging lola ka na. Mabuti na lang. Wala talagang masyado. Nagulat si Mommy Jiang at tumalon. Agad siyang nagalit. Para bang may sama siya sa'yo. Habang iniisip niya, lalo siyang nagagalit. Anak na siya na kanyang pinalaki. Paano siya nakagawa ng ganitong bagay? Pinamabuntis ang isang dalaga na hindi pa kasal. Ano bang klaseng sitwasyon ito? Kahit na siya ay nagretiro na. Talagang gusto niyang maging lola. Pero hindi naman ganito kabiglaan. Walang makakatagal dito. Kailangan talagang pumunta sa lugar at tingnan. Nang matapos ang tawag, agad sinabi ni Inang Jiang ang tungkol dito kay Amang Jiang. Nang marinig ito, nagalit si Amang Jiang at namumutok ang ugat sa kanyang noo. Nakapagdesisyon na silang dalawa na dalhin ang 7 lobo para alagaan ka. Pagkatapos, nagsimula ang iyong mga magulang na maghalungkat at magayos ng mga gamit.
Naghahanda na silang lumipad papunta sa'yo para sa matinding disiplina. Samantalang sa kabila, ikaw ay nag-aalala at naglalakad-lakad sa bulwagan. Sira na, sira na. Bubugbugin ako mamayang hapon. Kasama nito, lumabas si Lin Mingyao mula sa pintuan ng hotel. Nakita ang iyong nag-aalala na mukha. May ngiti at tanong sa kanyang mukha. Magandang araw, Jiang Huan. Ano ang ginagawa mo? Asawa, gising ka na. Nang makita mong gising na ang iyong asawang babae, hindi ka na nag-aalala tungkol sa mga magulang. Nagpa siya ng sumuko. Gutom ka na, di ba? Gagawa na ako ng agahan. Pinisil mo ang pisngi ni Lin Mingyao. Ang pag-aalala sa iyong puso ay agad na naglaho ng kalahati. Sandali lang. Isang mangkok ng mabangong lugaw na may kabute at payat na karne ang inihain. Nakatingin kay Lin Mingyao na masaya habang umiinom. Masaya ka rin. Ganun talaga, ang hilaw na bigas ay magiging lutong bigas. Sa worst case, 2 pagkain lang. Sa loob ng 20 taon, ikaw ay nananatiling isang mabuting tao. Nang pagkakataon na kumakain si Lin Mingyao, nagpasya kang sabihin sa kanya ang bagay na ito. At siya, nang marinig ito, ay hindi na makainom ng lugaw. Malaki ang kanyang mga mata. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi na parang seresa. Hindi makasara ng matagal. Ang buong katawan niya ay nanatiling stiff at hindi alam ang gagawin. At ikaw ay mainat na niyayakap si Lin Mingyao. Malumanay mong sinabi, asawa, huwag kang matakot. Ito ay mangyayari din balang araw. Mabait din ang mga magulang ko. Nakikita ang ganitong kagandang manugang. Hindi na makapagsalita sa tuwa. Si Lin Mingyao ay kumunot ang noo. Pero medyo kinakabahan pa rin ako. Baka isipin ng mga magulang mo na isa akong nakatambay na tao. Nang makita ito, detalyado mong ipinaliwanag ang iniisip ng nanay. At sinabihan ng mga magulang na darating sila para sunduin ako mamayang hapon. Nang marinig ito, bahagyang umangat ang mga labi ni Lin Mingyao. Parang hindi na siya gaanong kinakabahan. Muli siyang nagtanong ng may kuryosidad. Paano ka sinundo ng mga magulang mo? Pagkatapos, hindi mo na kayang tiisin at ipinaliwanag. Mayroon ang nanay ko ng isang nakagawian na pangbitin. Ang dalawa ay naghalo ng laban. O round-based pa rin. Sa pagkakataong ito, sinaktan ko ang nanay ko at nagpatawad. Sa susunod, pagkatapos sunduin ako ng nanay ko, ang dalawa ay sabay na umaawit. Napatawa si Lin Mingyao nang marinig ito. Bahagyang kumindat ang kanyang mga mata. Siguradong ikaw ang masyadong mabangis. Kanina lang ay gusto mo pang manglait sa akin. Sa harap ng pagtutol ng asawa. Patuloy kang walang kahiyan. Maari bang tawagin na panglait ang paghalik ng asawa sa sariling asawa? Biglang namula ang maliit na mukha ni Lin Mingyao. Mahinang sumagot ang kanyang maliit na bibig. Hindi pa kami kasal. Pagkatapos sabihin yon, kinuha niya ang kanyang kamay at tinamaan ang iyong dibdib. Pagkatapos ay nag-isip kayong dalawa tungkol sa masayang buhay kasal. Ang pamumula ni Lin Mingyao mula sa iyong pangaasar ay kumalat sa buong katawan. Hindi nagtagal, hindi na nakayanan ni Lin Meng. Gumamit ng dahilan na matutulog upang umiwas. Hindi, inaantok na ako, gusto kong matulog. Maliit na tamad. Nang marinig iyon, agad kang nag-princess hug. Dahan-dahan mo siyang yakap at dinala sa kwarto. At si Lin Mingyao naman ay mariing nangagat sa iyong braso. Nagpapahayag ng kanyang hindi pagkakakomportable. Huwag mong kagatin ako, nagkamali ako. Dinala si Lin Mingyao pabalik sa kwarto. Tiningnan mo ang cute na bakas ng ngipin sa iyong braso. Masayang ngiti. Hindi nagtagal, dumating na ang hapon. Darating at darating pa rin ang dapat dumating. Dumating si Ginoong Jiang at si Ginoong Jiang sa harap ng Jinwan Mansion. Hindi nakapagtataka na nabigla siya sa dekorasyon. Kung ikukumpara ang kanyang subdibisyon sa Jinwan Mansion, hindi ito maliit na pagkakaiba. Ang batang ito ay umuupa ng sobrang mahal na lugar. Hindi pa sila nagkikita, kaya't nagkaroon siya ng isa pang dahilan para sunduin ka. Pagkatapos ay tinawagan ng ina ni Jiang at inutusan kang bumaba. Nandito na. Medyo nawawalan ka ng pag-asa at ayaw talagang bumaba. Pero wala kang magawa kundi bumaba. Agad kang nagsuot ng sapatos at tumakbo sa pintuan ng subdibisyon upang salubungin ang mga magulang. Hindi nagtagal ay nakita mo ang dalawang pamilyar na anyo. Pamilyar na mga mukha na may galit na mga mata. Mom at Dad, nandito kayo. Huwag mo pong hilahin ang aking tainga. Pagkakita pa lang ng ina ni Jiang, agad niyang hinila ang iyong tainga. Ang mga tao sa paligid ay tumingin na parang nanonood ng palabas. Nagdulot ito sa iyo ng labis na pagkahiya. Pero nang tumingin ka sa kanya, nagbinibingihan lang si tatay at kunwari walang nakita. Pero ang tatay ay tila hindi pinansin ang iyong mga titig. Agad tumalikod at naglaro ng cellphone. Agad kang nagkaroon ng hitsura ng kawalang pag-asa. Matapos ang mga pampagana, inaakay mo ang mga matanda sa itaas. Sa daan, sinabi mo ang buong pangyayari sa mga matanda. Gusto mo pang ipaliwanag ang iyong sitwasyon noon. Pero wala talagang interes ang nanay. Sa halip, sabik siyang nagtanong, nasaan ang manugang ko? Nang marinig iyon, nagkaroon ka ng walang imik na mukha at saka nagsalita. Si Mingyao ay natutulog sa kwarto. Sa oras na ito, dapat ay gising na siya. Nang makita mong hindi pa gising ang manugang, agad na nagutos ang nanay. Pinautusan kang magluto ng sabaw ng manok sa kusina. At wala kang nagawa kundi sumunod. Sa hindi nagtagal, isang masarap na amoy ng sabaw ng manok ang bumalot sa buong bahay. Sa pagkakataong ito, gising na rin si Lin Mingyao. Amoy ang masarap na amoy, nagpunta sa sala. Jiang Huan, nagluto ka na naman ng sabaw ng manok. Ang sarap. Nakatapos lang magsalita si Lin Mingyao. Nakita mo si Jiang Zong sa tabi. Si Ginoong Jiang ay nakatingin sa kanya na may mahinahong mukha. Mula sa isang nakangiting mukha, biglang naging nahihiya. At pagkatapos ay nahihiyang tumakbo pabalik sa kwarto. Nakita ni Ginang Jiang na tumakbo ang manugang. Sabi niya sa magandang kasama sa tabi. Tingnan mo ang iyong nakangiting mukha. Nakita mo? Nakatakas ang manugang dahil sayo. Si Ginoong Jiang ay medyo nalulungkot. Pero hindi siya makasagot o sumagot. Kailangan niyang tahimik na tiisin. Iniisip na mamaya ay babawiin ang galit sa anak. At nang marinig mo ang tinig ni Lin Mingyao mula sa sala,
Agad mong ibinaba ang iyong ginagawa at lumabas ng kusina. Wala kang nakita ni Anino ni Lin Mingyao sa sala. Tanging si tatay ang may lungkot na mukha na nakatingin kay nanay. Agad mong naintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay pumasok ka sa kwarto ni Lin Mingyao at sinarado ang pinto. Nakita na si Lin Mingyao ay nakapagbihis na. Suot ang isang magaan na lilang damit. Ang kanyang bahagyang makeup sa mukha ay nagpapaiki, na siya ay mukhang masariwa at kakitakit. Napagod sa pagtulog at nakalimutang darating ang iyong mga magulang. Magugustuhan kaya nila ang suot ko na ito. Si Lin Mingyao ay nervyos na pinisil ang kanyang mga labi. Pinisil mo ang kanyang munting kamay at pumuri ka. Walang mga magulang sa buong mundo na hindi magugustuhan ng isang little fairy tulad mo. Tanging ikaw lang ang nakakapagsalita. Nagtaka si Lin Mingyao at umilap ang kanyang magandang mata. Pagkatapos, hinawakan mo ang kanyang kamay at lumabas ng kwarto. Ikaw ay naglakad sa unahan at si Lin Mingyao ay mahigpit na nakadikit sa likuran. Pagkatapos, nagpakilala kayo sa isa't isa sa paraang nakagawian. At ang nanay mo ay masiglang sumalubong sa inyo. Itinulak ka niya sa isang tabi. Hinila niya si Lin Mingyao para umupo. Pagkatapos, nagkainay ang dalawa. Ngunit nakita ng nanay mo na si Lin Mingyao ay tila nag-aatubili pa. Pakiramdam ko ay dahil andyan ang tatay. Agad siyang sumagot ng masama. Lao Jiang, hindi ka ba dapat kausapin ang iyong mahal na anak? Lumabas kayo at pag-usapan ito. Sitwasyon. Nagsimula ang ina ni Jiang na humingi ng tawad kay Lin Mingyao para sa pagkakamaling ginawa mo. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pirasong pulseras ng hiyas mula sa kanyang bulsa. Naghahanda siyang isuot ito kay Lin Mingyao. Si Lin Mingyao ay gusto pang tumanggi. Ngunit ang ina ni Jiang ay matigas. Hawak niya ito ang utang sa iyo ng batang iyon. Huwag kang mag-alala kung ang batang iyon ay may balak na saktan ka. Sabihin mo lang sa akin. Tiyak na tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. At nang marinig ni Lin Mingyao ang salitang leksyon, bigla siyang nakaisip ng something at naging balisa. Agad siyang tumakbo palabas ng pinto. Sakto, nakita niyang hawak ng tatay ni Jiang ang sinturon na handang ibuhos sa iyo. At ikaw ay nakatayo lamang na parang walang nangyayari. Naghahanda para sa parusa. Nakita ito at nagmadali siyang lumapit. Buksan ang iyong mga braso at mahigpit na yakapin ka ng may pagmamadali. Tito, huwag mong saktan si Jiangche. Wala namang pagkakamali si Jiangche. Kami dalawa ang hindi naging maingat na nagdulot nito. Sa panahong ito, siya ay palaging nag-aalaga sa akin. Kinuha rin niya ang responsibilidad. Gusto ko si Jiangche. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtigas ng loob at tunay na damdamin. At hindi mo rin inaasahan. Ang tila mahina at walang laban na si Lin Mingyao ay talagang magiging matatag na tumayo at ipagtanggol ka. Si Lao Duo ay umusok ng hinina sa nakita. Nang ang liwanag ay tumuon sa iyo, agad mong naintindihan ang sitwasyon. Matatag na tumingin kay Meng. Ako ang mamahala sa responsibilidad. Sasamahan kita at aalagaan kayo sa buong buhay ko. Naniniwala ako sa iyo. Si Lin Mingyao ay yumuko at itinago ang kanyang pulang mukha. Sa oras na ito, dumating ang Jiang family. Hinila si Lin Mingyao pabalik sa bahay para maghanda ng hapunan. Pumasok ka sa kusina. Nagluto ka ng ilang mga simpleng ulam. Pagkatapos ng pagkain, naglakad-lakad kasama si Lin Mingyao sa komunidad. Nang bumalik siya, nagsimula na siyang yumutyaw. Kaya maaga na siyang bumalik sa kwarto upang magpahinga. Si Lin Mingyao ay pumasok sa bahay. Agad na pumasok ang nanay mo sa kwarto. Inilabas niya ang isang bank card at iniabot sa iyo. Mayroon itong 1,000,000 piso. Ito ay ipon namin ng iyong tatay para sa iyong kasal. Hawakan mo. Umangat ang kanyang mga labi na may ngiti ng kayabangan. Nay, hindi na. Mayroon na akong bahay. Ang bahay na ito ay binili ng iyong anak. Nagulat si Inang Jiang. Nagulat din si Mei. Agad siyang nagpalo sa iyong ulo. Agad kang nagimbento ng kwento tungkol sa pamumuhunan upang makaiwas. Muli, nagbigay ng mahabang listahan ng mga paalala ang iyong nanay. Nang tingnan mo ang oras, lumampas na ito ng 10:00. Naghanda kang bumalik sa kwarto upang magpahinga. Nang buksan mo ang pinto, isang napakagandang anino ang nakahiga sa kama. Walang duda, si Lin Mingyao ito. Isip-isip na hindi naman ito ang unang pagkakataon na magkakasama silang natulog. Dahan-dahan kang umakyat sa kama. Nakatagilid ka na at handa ng kumilos. Biglang umikot si Lin Mingyao. Mahinang yapos ng kanyang kamay ang iyong baywang. Nakita ang kanyang mukha na parang natutulog, nagngisi ka. Tulog na ba ang misis? Dahan-dahan mong pinisil ang kanyang maliit na mukha. Si Lin Mingyao ay hindi gumagalaw. Dahil natutulog na ang misis. Kaya't ang paggawa ng kaunting kalokohan ay hindi mabubulgar, di ba? Sinadya mong mag-usap sa iyong sarili. Dahan-dahan kang yumuko at lumapit. Ang layunin mo ngayon ay ang kanyang makintab na cherry lips. Naramdaman niya ang iyong hininga. Sa wakas, hindi na nakatiis si Lin Meng. Bigla siyang pumisil sa iyong malambot na laman. Iyon malaking masungit. Pagkatapos sabihin ito, siya'y pumihit at humarap sa ibang direksyon. Ayaw na niyang muling tumingin sa iyo. Ngumingiti ka habang niyayakap siya mula sa likuran. Bakit napunta sa kwarto ko ang misis ngayon? Ang maliit na mukha ni Lin Mingyao ay namumula habang mayabang na sumasagot. Ito ang kwarto ko, nagkamali ka ng daan. Alam niyang manipis ang kutis niya. Nakalutang ang pagmamahal sa iyong mukha. O sige, ako ang nagkamali. Kaya simula ngayon, palagi na lang akong nagkakamali, ayos ba? Hindi na nakaka-bear si Lin Yao. Hindi na pupunta si Lin. Lumiko siya ng may inis. Pinaampas niya ang kanyang maliit na kamao sa iyong dibdib. Sige, hindi na natin pag-usapan. Dahan-dahan mo siyang niyakap sa iyong mga bisig. Si Lin Meng ay humikbi. Sinasalamin ito na siya'y sobrang pagod na. Nang hindi ka nakatingin, nagnanakaw siya ng halik sa iyong pisngi. Tanga! Magandang gabi. Pagkatapos ay lumiko siya at mabilis na natulog. Muli na naman, niligawan siya at umalis. Wala kang magawa sa kanya. Kung hindi siya buntis, siguradong pinatulog mo na siya sa kama ngayon. Habang iniisip mo ito, hindi ka na makapag-isip pa. Mahinang bulong. Marami pang pagkakataon para ayusin ka.
Matapos sabihin yon, niyayakap si Lin Mingyao at unti-unting nakatulog. Kinabukasan, nang ihatid ang mga magulang, nagmaneho ka upang isakay sila. Ang nanay ay patuloy na bumubulong sa tainga ni Lin Mingyao. Minsan nang tumatawa ang dalawa. Pagbalik sa bahay, hindi ka matigil na ng gugulo. Nais mong malaman kung ano ang napag-usapan nila. Pero si Lin Mingyao ay bahagyang ngumiti. Umuungol ng bahagya. Ayoko talagang sabihin sa'yo. Nakita mong hindi siya madaling mapakumbinsi. Nagdesisyon kang gumamit ng matigas na paraan. Sinadya mong gawing seryoso ang mukha at itinaas ang kanyang baba. Pinilit mo siyang tumingin sa'yo. Sabihin mo o hindi, kailangan kong gumamit ng paraan. Alam ni Lin Mingyao ang mga simpleng tricks mo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nangaasar na tumingin sa'yo. Lele! Hindi ako magsasabi, tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Pero bago pa matapos ang kanyang sinabi, agad mong inakap siya sa estilo ng prinsesa. Malaking hakbang patungo sa kwarto. Ano bang balak mong gawin? Pakawalan mo na ako. Napansin niyang seryoso ka na. Biglang nagpanik si Lin Mingyao. Patuloy siyang lumalaban gamit ang kanyang mga binti. Pero hindi mo ito pinansin. Dahan-dahan mo siyang inilatag sa kama. Hindi inaasahan, pero bumaba ka lamang at nagbigay ng halik sa kanyang noo. Ang boses mo ay banayad na parang tubig. Asawa, matulog ka muna ng kaunti. Kapag nagising ka, maglalakad tayo sa mall. Ang halik na yon ay pinapahiya si Lin Mingyao na ibinaba ang kanyang ulo sa unan. Tahimik na sumagot, okay. Nang magising si Lin Mingyao, ang araw ay malapit ng lumubog. Agad mo siyang dinala sa Golden Bay Plaza. Nagsimula ng mamili ng todo para sa hinaharap na biyenan. Mga mamahaling health products at branded bags. Mga alahas sa ginto at pilak, walang nakulang. Patuloy na tumataas ang laman ng shopping cart. Ikaw ay tila walang pagod. Hindi na matiis ni Lin Meng. Hinawakan niya ang iyong kamay. Sapat na, sobra na ito. Ngunit tila hindi ka nagmamalasakit. Unang pagkikita sa biyenan. Kailangan ipakita ang sapat na sinseridad at kakayahan. Nang makita kang walang reaksyon, umigting ang pisngi ni Lin Mingyao, para kang isang galit na pufferfish. Kung bibili ka pa, magagalit na ako. Nagpakatigas ka at lumapit sa kanya. Okay lang kahit hindi bumili. Halikan mo ako. Agad akong tumigil. Sino bang nagutos na umalis ka pagkatapos mong magpasabik kagabi? Biglang namula si Lin Mingyao. Lumingon siya sa isang tabi. Balik-balikan na lang natin. Ang dami masyado ng tao dito. Bigla akong naisip na ibinigay ng sistema kahapon, na isang tindahan ay malapit lang dito. Hinawakan mo siya at nagmadaling tumungo sa unahan. Punong-puno ng pagdududa si Lin Mingyao. Ganun nga, dinala siya sa isang tindahan na walang tao. Lumiko ka patungo kay Lin Mingyao na punong-puno ng tanong. Ngayon, wala ng tao. Pwede na tayong maghalikan, di ba? Hindi na naghintay sa kanyang sagot. Inakbayan mo na siya sa kanyang manipis na baywang. Yumuko ka at sabik na sinipsip ang gatas na amoy mula sa kanyang mga labi. Sa simula, medyo tumutol siya. Pero mabilis niyang natuklasan na walang silbi ang kanyang pakikibaka. Isinara ang kanyang mga mata at tinamasa ang sandaling ito. Sa gitna ng inyong pag-uusap, biglang may narinig na yapak sa pintuan. Si Lin Mingyao ay nagulat at agad na kumalas sa iyong yakap. Na may pulang mukha, tumakbo siya patungo sa banyo. Pinanood mo ang kanyang mahiyain na likuran. Para bang natunaw ang puso mo. Naghintay ka hanggang siya ay lumabas. Nagmaneho kayong pauwi. Pagpasok mo, pumasok ka sa kusina. Takot na baka magutom siya. Paglipas ng kalahating oras, sinigang na manok na may kabuting shiitake, nilagang isdang, sopas na may kamatis at itlog. Asawa, naghain na. Tinawag mo si Lin Mingyao na nasa sopa. Nang makita niyang sa wakas ay lumabas ka mula sa kusina. Mabilis siyang lumapit. Tumalon siya sa iyong mga bisig. Na may pulang mukha, mahina siyang bumubulong. Mahal na asawa, salamat sa iyong pagod. Nagtagal kayo sa ganitong pagtangkilik. Saka pa lamang kayo nagsimulang kumain ng hapunan. Pinanood mo siyang kumain ng masarap. Puno ng kaligayahan ang iyong puso. Matapos ang simpleng paglilinis, hinila ka ni Lin Mingyao patungo sa kama. Para bang ikaw ay isang suporta. Para bang ikaw ay isang unan. Komportable akong nakahiga sa iyong mga bisig habang nagmumobile. Kumuha ka ng isang sulyap. Isang tanawin ng nyebe ang pumasok sa aking paningin. Bigla akong naging naguguluhan. Agad na naghanap ng paksa para ilihis ang atensyon. Asawa, baka gusto mong bumili ng kaunting bird's nest bukas. Hindi na kailangan. Sobrang dami na. Hindi talagang pinapansin ng nanay ko ang mga yan. Si Lin Mingyao ay dumampi-dampi sa iyong mga bisig. Nakangiti. Ikaw ba ay kinakabahan? Ikaw ay mukhang nahiya. Kinakabahan. Talagang natatakot akong makita ako ng tita. Baka maputol pa ang aking ikatlong binti. Hindi ko namamalayan ang aking katawan. Isipin ang sitwasyon mula sa ibang pananaw. Kung mangyari ang ganitong bagay sa aking anak na babae, tiyak na hindi ako magiging maawain. Nakita kong ikaw ay sobrang kinakabahan. Si Lin Mingyao ay nahulog sa tawanan. Magbibigay ako sa iyo ng kaaliwan. Huwag kang magalala. Ang nanay ko ay laging mahinahon. Tutulungan kita. Huwag kang matakot. Matulog ka na. Pagkatapos niyang sabihin, siya ay nagkunwaring bumaliktad. Nais niyang humiga pabaliktad sa iyo habang natutulog. Paano mo naman siya pahihintulutang magtagumpay? Isang siko ang umiikot. Siya ay muling bumalik sa iyong mga bisig. Agad kang nakapaghalik sa kanyang mga labi. Si Lin Mingyao ay namumula ang mukha at muling humarap pabaliktad sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi mo na siya pinilit. Kinuha mo lamang siya mula sa likuran at dahan-dahang niyakap. Sabay kayong bumagsak sa malalim na pagtulog. Kinabukasan ng umaga, kayo ay umalis patungong lungsod ng malinis na tubig. Kailangan ng 4 na oras na biyahe. Si Lin Mingyao ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang bayan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ligaya. Walang tigil siyang nagbabahagi ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Habang nagmamaneho, tahimik kang nakikinig. Hanggang sa sinabi niyang pagod na siya. Siya ay kumandong sa upuan at tahimik na natulog. Mabilis na lumipas ang 4 na oras.
Dahan-dahan mong pinisil ang kanyang malambot na pisngi. Asawa, narito na. Si Lin Mingyao ay nag-aalimpungatan habang pinapahid ang kanyang mga mata. Kakagising lang niya, tila siya ay sobrang cute. Agad siyang kumuha ng cellphone at tumawag sa kanyang ina. Pagkatapos niyang iwanan ang tawag, dinala kanya sa kanilang bahay. Ang bahay ni Lin Mingyao ay isang standard na 140 square meter na apartment. May 8 silid. Bitbit mo ang 2 malaking bag ng mga regalo. Sumunod ka sa kanya habang umaakyat sa hagdang bahan. Nakita ang pamilyar na pintuan. Hindi na siya makapagpigil at inilabas ang susi para buksan ang pinto. Nanay, nandito na kami. Isang ginang na may magandang anyo. Isang napakagandang babae sa gitnang edad ang lumapit. Agad na lumundag si Lin Mingyao sa mga bisig ng kanyang ina. Mahigpit silang nagyakap ng ina at anak. Okay lang, nandito na kami. Chen, inakbayan ni Inang Lin ang noo ng kanyang anak. Medyo may pangaasar. Ikaw ba'y tumangkad? Namula si Lin Mingyao. Nag-aalangan. Wala. Higit pa sa kanya. Entablado. Hindi pa siya marunong. Hindi pa niya alam ang tungkol dito. Hindi pa niya alam ang mga bagay. Matapos ang ilang sandali, lumingon si Inang Lin at tiningnan ka ng may malambot na tingin. Kabakabado kang nagpakilala sa sarili mo. Auntie, magandang araw po. Ako si Jenche, kasintahan ni Lin Mingyao. Unang pagkikita, narito ang regalo ko para sa inyo. Sabi mo, inabot mo ang 2 malaking bag ng regalo. Dumating na lang ako. Anong dala mong mga bagay? Sa susunod, huwag na ganyan. Pasok na kayo. Tinanggap ni Auntie ay ang regalo at mumiti. Kahit na medyo luma ang bahay. Pero ang buong bahay ay maayos na naayos. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kaginhawahan at katahimikan. Sa pamumuno ni Inang Lin, umupo ka sa mesa. Nagsimula na kayong kumain. Nagsimula si Lin na magtanong tungkol sa inyong relasyon. Natatakot kang ang totoo ay malaman at mapahiya. Kaya't napilitan kang magsalaysay na kayo ay nagkaibigan sa unang kita. Pagkatapos ay inilabas ang mga branded na bagay mula sa bag ng regalo. Inilabas ang mga health products at alahas. Ipinakita mo kay Inang Lin ang iyong sinseridad kay Mingyao. Xiao King, bakit bumili ng napakaraming mamahaling bagay? Hindi makakayanin ni Auntie ito. Tiningnan ni Inang Lin ang nakabahang anyo ng kanyang anak. Nahulaan kong tiyak na may itinatago kayo. Kaya't nagsalita ka upang magtanong. Nagatubili ka ng sandali. Si Su ay talagang nagpasya ng sabihin ang katotohanan. Si Lin Mingyao ay huminga ng malalim. Ma, may isang bagay akong nais sabihin sa'yo. Ang ina ni Lin ay mahinahon na nakatingin sa kanyang nervyos na anak na babae. Sige na, ma, nakikinig ako. Ma, sa totoo lang buntis ako. Nang marinig na buntis ang kanyang anak na babae, lumiit ang mga mata ng ina ni Lin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Akala niya nagbibiro lang siya. Si Lin Mingyao ay nahihiyang yumuko ang kanyang ulo. Ma, ikinalulungkot ko. Hindi naghintay sa kanyang paliwanag, tumayo ka. Tita, lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag magalala, alagaan ko si Mingyao. Kung hindi ka mapakali, suntukin mo ako. Anumang desisyon, nasa'yo. Isinara ng ina ni Lin ang kanyang mga mata at nagkumpulan ang kanyang mga kilay. Kahit na ang desisyon ay ginawa na. Pero hirap pa rin siyang tanggapin na ang anak na pinalaki niya ng buong hirap ay magiging ganito na lang. Pagkaraan ng sandali, unti-unting binuksan niya ang kanyang mga mata. May kasamang kaunting galit. Tinawag niya si Lin Mingyao sa isang pribadong silid. Matapos isara ang pinto, umupo si Lin Mingyao sa tabi ng kanyang ina. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Tahimik na nakikinig habang isinasalaysay niya ang buong pangyayari. Nang malaman ang pinagmulan ng mga pangyayari, kahit na ang kanyang anak na babae ang siyang kumilos, may kaunting galit pa rin si Lin Mama. Pagkatapos ay nagtanong ulit, nagpropose ba siya sa'yo? Bahagyang namula ang munting mukha ni Lin Mingyao. Sinabi niyang magpapakasal sila pagkatapos makuha ang iyong pahintulot. Tumango si Lin Mama. Mukhang iginagalang niya pa rin ang opinyon ng mga nakatatanda. Medyo tumaas ang kanyang pagkagusto sa'yo. Sa puntong ito, nakaupo ka sa sala. Basang-basa ng malamig na pawis ang iyong noo. Mabilis na bumalot sa iyong isipan ang iba't ibang posibleng resulta. Nang makita ang magina na lumabas na nakangiti, agad kang nakaramdam ng ginhawa. Umupo si Lin sa tapat mo. Ang liwanag ng araw ay nagbago na. Ngunit nagtanong pa rin siya sa iyo ng mahinahon tungkol sa iyong susunod na plano. Kapag pumayag si Aunt Lin, may balak akong magdaos ng isang malaking kasal. Sinagot mo ng totoo. Kaagad mong ipinakilala ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Kasalukuyan kang nagtatrabaho sa pamumuhunan. May sasakyan at bahay malapit sa paaralan. Habang sinasabi ito, inilabas mo ang iyong dokumento at ibinigay ito kay Linnanay. Kinuha ito ni Linnanay at tumingin. Medyo nagulat. Ang titulo ng ari-arian ay nakasulat sa mga pangalan niyong dalawa ni Lin Mingyao.